Vlog. Chen TV Vlog po. Ngayon po guys na nagkaroon na naman ako ng pagkakataon para bago po ako magkaroon ng shipment ay meron po akong taong nakita. So alam ko po medyo mahirap yung kalagayan niya ngayon kaya binabaan ko po siya. So samahan niyo po ako, interviewin po natin si tatay kung ano pong nangyari sa kanya at bakit nandito siya ngayon sa kalsada. Okay guys. Kung mapapansin niyo po guys, nandito si tatay. Ayan siya guys. Ayan siya. So, papunta po dapat ako sa pick-upan, may pick-upin po dapat ako. So, napansin ko lang si tatay kasi ayan. Ayan po siya. So, kanina tinanong ko po siya kung pwede siya ma-interview. So, pwede naman daw po. Ayan. Tatay, pwede po tayo magtabi? Pwede po ako tumabi sa inyo? Okay lang po. Ayan po. Tatay, bakit nandito po kayo? Kahanap buhay po. May kapansanan po kayo, tatay, ata? Stroke daw po si tatay. Kung mapapansin nyo guys, ayan po siya. Papunta po sana ako ng Quiapo eh. So, lagi po kayo nandito or ngayon lang po? Ngayon lang po kayo paano dito. May dala po si tatay guys. Ayan yung mga dala niya. Tsaka may tungkod. Kaya pala, kanina nagtataka po ako guys, bakit siya may tungkod? So, usually kasi kapag ganun yung nakikita ko sa daan, alam ko talaga, lagi na sa isip ko talaga na na-stroke, na may mga pinagdaanan talaga. So, hindi ko alam guys, hindi ko natatanungin yung personal life ni tatay, kung ano man yung kanyang personal life talaga, kung bakit siya nandito sa kalsada. Pero ang sabi niya po kasi guys, is malimit siya nandito. Gaano po na po kayo katagal tayo na stroke? 7 years na po. Pero may mga anak po kayo? Ay, may mga anak po kayo. May mga pamilya na rin po. So, kumbaga, hindi ka na rin umaasa sa kanila kasi may pamilya na. Okay. Pero ibig ko sabihin, ano itong dala niyo tayo? Damit niya. Ayan guys, may dala si tatay. Lagayan ng tubig. So, kanina may nagbigay na rin po kay tatay. Ayan po siya. May nagbigay po daw sa kanya ng siguro din naawa. So, thank God din kasi may mga tao kung alam mo yon na naawa sa kanya. Kumain na po ba kayo? Kumain na ka? Nabusog kayo? Talaga. Kasi ang init po guys, ang hirap na kalagayan nandito na siya, sumisilong siya. So, ibig sabihin tatay, saan talaga yung lugar niyo dito? Malaki talaga ako. Taga Malate. Nilalakad. Doon ako sumasakay po kayo. Nilalakad. Gaano po kahirap tatay yung yung ganitong sitwasyon niyo po? Mahirap yun. Mahirap. Wala po kayong province? Taga-Pangasinan ako. Pero wala na po kayo balak na umuwi sa Pangasinan? Minsan po nagbabakasyon kayo. Mapapansin niyo guys, ayan po si tatay. Stroke, ano po siya? Stroke. Nag-maintenance po kayo? Nakakabili naman po kayo? Galing po sa government natin. Ayan. So, libre naman daw po yung gamot ni tatay galing sa government. So, malaking tulong po talaga na kahit paano, malaking tulong yung gobyerno na kahit paano nakakatulong po sa kanya. So, tatay, ngayong araw po na ito is meron po akong gustong ibahagi sa inyo kasi alam ko po ang hirap na kalagayan. Pero hindi naman po ito kalakihan, tatay. Kita ko lamang, kumbaga, sarili kong pinaghirapan. Kasi yung mga katulad niyo po, tatay, ay hinahanap ko talaga. Nagbabahagi ako. Kumbaga, may sarili po akong kita, binabahagi ko sa mga isang tulad. Sana po kahit ano man ang pinagdaanan niyo sa buhay, huwag kayo mawala ng pag-asa. Amen, tatay. Kasi alam ko po hindi po madali. Kasi kung maganda yung sitwasyon niya, alam ko guys, lagi ko naman po yung sinasabi, hindi ko i-judge yung mga tulad nila. Kasi kung maganda po yung naging sitwasyon nila sa buhay, hindi po sila magiging ganito. Ayan. Kasi gaano po kahirap guys na, alam mo yon, nasa kalye ka, wala kang matulugan, wala kang mabihisan, wala kang, alam mo yon, yung nasa delikadong lugar yung buhay nyo. So yung mga katulad po nila guys, yung mga gusto ko talaga laging bahagian. Kasi may mga pinagdaanan din sila ni tatay. So lagi ko yung sinasabi, yung mga personal life na po nila, hindi ko na yung tatanungin kasi personal na nila yun. Kasi yung depression po kasi lagi, malimit po. Sa mga katulad nila, ang hirap po pag nagkaroon ng depression. So hindi ko yun i-judge kung ano man yung pinagdaanan nila sa buhay. Kasi naging weak man sila, pero pasalamat pa rin tayo na hindi tayo naging katulad nila. Ayan si tatay. Sige po kay tatay, mag-iingat. Ano man pinagdaanan nyo, I pray po na lagi po kayong
magdadasal. Thank you. Masaya ako na nakilala kita. So, ayun guys, magbabahagi po ako ng konting tulong kay tatay. Hindi na, like na sinabi ko, hindi naman ito malakihan. Pero kahit pa paano sa araw na ito makakain siya, may pambili siya ng pagkain niya. Sana guys, manatili po kayong suportahan po ako kasi mga katulad nila, ayan. Mga katulad po ni tatay, yung gusto ko talagang bahagian ng tulong. Kasi katulad ko, sa live ko sinasabi, naging weak man sila sa buhay nila or naging mahina man sila. I pray na mas marami pa yung katulad nila na mabahagian ko ng konting tulong, na ako yung magiging lakas nila kahit papano, malamnan yung sikmura nila sa isang araw man lang ng pagkain para ma-survive pa ulit nila yung another day ng buhay nila. Don't forget to subscribe guys, may YouTube channel, Jen TV. Sana manatili po kayo nakasuporta sa akin kasi malaking tulong po yan sa akin guys, na palagi po kayo nakasuporta para sa kanila, lalo na po yung aking Aita community sa Pampanga. Malapit na po yung aking pagpunta kasi nagpapagawa po ako doon ng solar. Abangan nyo po kasi malaking tulong din po yan sa aking Aita community kasi wala po silang power. Ayan po siya si tatay. Tatay, may babahagi ako sa'yo. Mag-ingat ka palagi ha. Masaya ako na nakilala kita tatay, okay? So guys, magbibigay na lang po ako kay tatay. Pambili niya ng pagkain na lang sa araw na to. So, bibigyan na lang po kita ng pera para kung sakaling sasakay kayo or ano. Pero hindi ito tatay kalaki yan ha. Pagpasensya nyo na. Sana sa susunod magkikita ulit tayo. Magbibigay na lang po ako kay tatay guys. Yan tatay. So tatay, lagi ako mag-ingat. Masaya ako na nakilala kita. Ayan guys, God bless you on my next vlog. Abangan nyo pa po ang marami kong vlog sa mga katulad nila ni tatay.